Taong 1982, Pepsi Paloma, isang 15 years old na sexy star, nagsampa ng kaso laban sa tatlong sikat na komedyante, Vic Soto, Joey De Leon at Retchie De Horsey. Ayon sa kanya, dinala siya sa hotel, pinainom, pinilit maghubad at ginahasa. Pero ilang linggo lang umatras siya sa kaso. Ayon sa mga ulat, mismo si Tito Soto raw ang lumapit sa kanya. May sinabing, mawawala ka sa mundong to kung di ka tatahimik. 1985, 3 taon pagkatapos natagpuan si Pepsi na patay. Nakabigti, suicide daw pero walang note at maraming hindi naniniwala. Hanggang ngayon walang hustisya o walang umamin, pero ang tanong, pinatahimik nga ba siya? Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw na kinulong sa katahimikan. Dito sa Bulong Diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento lang. Ito ay mga totoong pangyayari. Madilim, nakakakilabot at minsan, masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong, at sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan. Mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig. At mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya, sa kagustuhang makalimot. Pero ngayon maririnig na sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinilit, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga biktima. Tayo ang magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabaliw. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento, interesado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal nang nananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may bagong sekreto tayong ilalahan. At sa bawat bulong, may kwento kang di mo malilimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang lilingon. Sa mundo ng showbiz, sanay tayo sa mga kwentong puno ng ginang, ng tagumpay at ng kasikatan. Pero minsan sa likod ng mga ilaw at kamera, may mga kwentong madilim. Kwentong pinilit ibaon na limot. Isang ganyang kwento ang kay Pepsi Paloma. Isang batang babae na pinangarap lang ang makilala, ngunit naging simbolo ng abuso, takot at katahimikan sa likod ng kamera. Taong 1980s, panahon ng bold stars, mga bold movies at daring actresses. Sa murang edad na 14, 15, pumasok na sa mundo ng showbiz si Pepsi Paloma. Maliit, mahinhin, mistisa, mabilis. Siyang sumikat dahil sa kanyang itsura at sa mga pelikulang kadalasang may temang sexual. Isa siya sa mga tinuring na soft drinks beauty. Kasama sina Coca Nicolas at Sarcy Emmanuel. Pero hindi kagandahan lang ang dahilan ng kanyang kasikatan. Siya'y laging naka-spotlight dahil sa tapang, sa exposure at kalaunan sa iskandalo. Noong 1982, isang bomba ang pumutok sa mundo ng showbiz. Nag-file si Pepsi ng kaso laban sa tatlong sikat na komedyante, Vic Soto, Joey De Leon at Retchie De Horsey, mga kilalang host ng noontime show na Itbulaga. Ayon sa reklamo ni Pepsi noong May 1982, siya ay dinala umano sa isang hotel sa Quezon Avenue kung saan siya'y lasing, pinilit maghubad at ginahasa.
Sabi niya, wala siyang laman noon, takot, lasing at mag-isa. Sabay na nagalit at nagulat ang publiko, hindi basta-basta ang mga taong kinasuhan, malalaking pangalan, may koneksyon sa politika at bahagi ng sikat na programa ng telebisyon. Pero sa kabila ng panganib, naglakas-loob si Pepsi na magsalita. Nang hingi siya ng hustisya sa isang sistemang bihirang pumanig sa mga babaeng tulad niya. Kasama niya sa laban ang kanyang manager na si Attorney Rene Cayetano, isang respetadong abogado na kalaunan ay naging senador. Ang kaso ay naging headline sa mga dyaryo, radyo at TV. Para sa iba, isa itong tapang na kahanga-hanga. Pero para sa iba, lalo na sa kampo ng akusado, ito raw ay public stunt lang. Agad din naglabas ng mga pahayag ang kampo nina Vic at Joey at tinawag nilang kasinungalingan ang mga akusasyon. Pinagtatawanan pa nga ito sa ilang shows noon, pero sa likod ng mga biro at palabas may isang batang babae na natatakot sa kanyang buhay. Ayon sa ilang source, isang tao ang personal na lumapit kay Pepsi si Tito Soto, kapatid ni Vic Soto, at isang rising political figure noon sinasabihan na raw mismo ang humihingi kay Pepsi na iatras ang kaso. May larawan pang lumabas kung saan makikita si Pepsi parang pinapapirma ng isang dokumento habang nakatingin sa kanya si Tito. Ayon sa ilang kwento, may binitawang linya pa raw si Tito. Mawawala ka sa mundong to kung hindi mo iuurong ang kaso. Ilang linggo pagkatapos noon inurong ni Pepsi ang reklamo. Nagsulat siya ng public apology at na-dismiss ang kaso. Ayon sa mga ulat, wala ng formal charges na isinampa para sa iba. Justice was served, pero sa marami, hustisya tinakpan ang impluwensya at pera ang nangyari. Matapos nito, tila nawala ang limelight ni Pepsi Palomo, bihira na siyang makita sa TV o pelikula. Sabi ng ilan, bumalik siya sa normal na buhay, pero ang totoo, ayon sa mga malalapit sa kanya, hindi siya naging okay. Hindi raw siya matahimik, naging takot, paranoid at may trauma. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng maglalaho ang kanyang boses. May 31, 1985, 3 taon matapos ang kontrobersyal na kaso, natagpuan si Pepsi Palomang patay sa kanyang apartment. Nakabigti sa ceiling fan. Ayon sa pulis, ito ay suicide, pero marami sa tao ang hindi naniniwala. Walang suicide note, wala ring malalim na investigasyon para sa mga kaibigan at ito, ilan sa mga kaanak niya may mga hindi tugma sa kwento. Paano napunta sa ganoong sitwasyon ang isang batang babae na tila may pangarap pa? Lalong tumindi ang haka-haka. Ang iba'y naniniwala pinatigil si Pepsi, pinatahimik upang hindi na muling makapagsalita. Ang iba naman sinabing maaaring ang trauma, depression at takot sa mga makapangyarihan ang nagtulak sa kanya sa desperadong hakbang. Pero isang bagay ang malinaw, walang tunay na hustisyang nakuha si Pepsi, at hanggang ngayon ang kanyang kwento ay isa ring open wound sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Habang ang akusado ay patuloy ang tagumpay, naging senador, artista, milyonaryo, si Pepsi Paloma ay isa na lang pangalan sa lumang dyaryo. Ngunit tuwing babalik ang usapan ng karahasan at kababaihan, power abuse at media cover-up, muling nabubuhay ang kanyang pangalan. Paulit-ulit siyang tinatawagan ng kasaysayan, isang bulong sa dilim na nagtatanong,
Ano nga ba talaga ang nangyari? Hanggang ngayon, wala ring formal na pag-amin, wala ring malinaw na pagbawi sa kaso. Noong 2018, hiningi ng kampo ni Tito Soto sa Wikipedia ang pagtanggal ng mga bahagi ukol sa kaso dahil daw sa fake news. Pero ang tanong kung walang dapat itago, bakit kailangan burahin? Hindi man natin alam ang buong katotohanan, isang bagay ang sigurado. May nawalang batang babae, may isang tinig na pinatahimik, at habang patuloy na nakukuha ng iba ang kapangyarihan at impluwensya, nananatiling tanong sa maraming Pilipino ang iniwang kwento ni Pepsi Paloma. Bulong lang ba talaga ang kanyang tinig o sigaw na hanggang ngayon ay hindi pa rin naririnig ng hustisya? Ito ang Bulong Diaries kung saan bawat kwento may kurot, may misteryo, at may panawagan ng katotohanan. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng krimen, kababalaghan at kasaysayan, pilit itinatago, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Pepsi Palomo? Totoo ba ang kanyang sinabi? Komento mo na sa baba ha, huwag mong kakalimutan yan. Maraming salamat. At kung umabot ka sa parteng to, salamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bulong Diaries. Kung gusto mo pa ng mga ganitong true crime at misteryo na kwento, like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw, sa tingin mo, may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba, gusto naming marinig ang hula mo. Till next time, makinig ka, pero huwag kang lilingon.